Filipino boxer na si Genesis Servania may laban sa Cebu kontra sa pambato ng China na si Akileti Yelejan. Pero bago tayo mag-umpisa, ako ay magpapasalamat muna sa inyong lahat mga katropa sa inyong patuloy na pagsuporta. Sa mga katropa na hindi pa nakasubscribe, please like, subscribe at pakipindot nyo na rin yung all sa notification bell button para maging updated kayo sa tuwing ako ay mag-uploads ng mga bagong video. Genesis Servania may laban muli kontra sa pambato ng China na si Akileti Yelejan na mayroong professional boxing record na 9 wins, 2 of those wins coming by way of knockout, 4 na talo at 1 draw. Ang huling tatlong laban ni Akileti Yelejan ay kontra kay Scorpion Kintaro at panalo siya. Nasundan kontra sa ating kababayan na si Albert Pagara at dito natalo siya. At yung panghuli dito kay Jinsu Kim at nakuha niya yung panalo bago niya makaharap ngayong February 8 ang ating pambato na si Genesis Servania. Si Akileti Yelejan ay 26 years old pa sa kasalukuyan. 5 foot 9 inches ang kanyang tangkad. Mayroon itong sukat na 175 cm reach, orthodox ang kanyang boxing stance at mayroon itong knockout ratio na 22.22%. Mga katropa, titingnan naman natin yung boxing statistics ng ating pambato na si Genesis Servania. Si Genesis Servania mga katropa ay mayroong professional boxing record na 35 wins, 16 of those wins coming by way of knockout. May 4 na siyang talo mga katropa. Si Genesis Servania ay 33 years old sa kasalukuyan. Orthodox ang kanyang boxing stance. May tangkad itong 5 feet 6.5 inches. At mayroon siyang knockout ratio na 45.71% mga katropa. Yung huling tatlong laban nitong si Genesis Servania ay kontra kay Andres Cortez at natalo siya dito via stoppage mga katropa. At nasundan kay Ryosuke Iwata at dito natalo pa rin siya. At yung panghuli dito kay Xiao Tao Su, nakuha niya yung panalo mga katropa bago sila magharap ngayong February 8 kontra kay Akileti Yelejan. Mga katropa, sa paparating nilang laban ay yamado ng bahagya ang ating pambato na si Genesis Servania at dihado naman itong pambato ng China na si Akileti Yelejan. So silipin muna natin yung mga previous bout nitong dalawang fighter mga katropa, no? Para magbigay tayo ng ating mga boxing predictions base sa ating mga makikitang obserbasyon sa kanilang dalawa mga katropa. So dito habang rini-review natin yung kanilang mga yung huling laban ni Genesis Servania, no? At dito sa kanyang kalaban na si Akileti Yelejan kontra sa ating pambato na si Albert Pagara. At dito mapansin talaga natin no real talk, hindi na ito yung dating bangis ni Genesis Servania mga katropa. Although 33 years old pa lamang siya ngayon, pero hindi na ito yung galawan niya. Hindi katulad dati, no? Yung nakaharap niya, ang katulad ng isang Oscar Valdez. Yung tipong Genesis Servania na yon mga katropa, yun yung best version sa kanyang professional boxing career, no? Yun makikita natin yung durability, endurance kahit na bumagsak sa laban na yon si Genesis Servania kontra kay Oscar Valdez ay nagawa pa rin itong tumayo, nakarecover at natapos yung laban. Kahit natalo si Genesis Servania sa laban na yon ay nagpakita naman siya ng kakaibang tibay at nakilala. So dito na tayo sa ating mga key major factor mga katropa. Unahin natin yung kanilang power comparison. Sa power comparison mga katropa, walang duda, mas papabor pa rin ako dito sa ating pambato na si Genesis Servania. Ito po ay hindi bias na opinion, kung hindi base na rin sa kanilang mga previous na laban at kung titingnan natin yung impact ng kanilang mga banat mga katropa, di hamak na mas may alog talaga, may damage yung mga patama ni Genesis Servania kumpara dito sa kanyang kalaban na isang Chinese mga katropa, no? Pagdating lalo na pagdating sa experience, no, at yung quality ng mga opponent, yung kanilang mga nakalaban kung i-compare natin ay di hamak mas malupit itong mga nakalaban ni Genesis Servania. Lalo na kung titingnan natin, no, yung counter punching ability ay mas lamang talaga yung ating babato na si Genesis Servania mga katropa. Pagdating naman sa kanilang speed and footwork,
parang target practice lang din itong si Yili dyan, no? Kung titingnan natin harap-harapan din yung gusto nito. Subalit, yun nga, palagay ko mas papabor pa rin dito si Genesis Servania pagdating sa speed and footwork, yung bilis ng mga kombinasyon at yung footwork kung paano gumalaw sa loob ng boxing ring ay mas nakakalamang pa rin dito si Genesis Servania. Subalit, pagdating dito sa endurance at durability, dito na yung questionable mga katropa dahil yun nga sa nabanggit ko kanina, ang ating pambato na si Genesis Servania ay hindi na ganon, no, katibay katulad nung nakaharapan niya itong si Oscar Valdez. Sa ngayon kasi mga katropa, hindi na ito yung best version talaga, no? Real talk ito, hindi ito yung best version ni Genesis Servania sa kanyang professional boxing career. Parang downhill na kasi yung pinakitang performance dito ni Genesis Servania sa kanyang professional boxing career mga katropa. Subalit ganoon pa man, yung kanyang makakalaban din kahit 26 years old pa lamang ito, ay downhill na rin yung karera nito mga katropa, no? Kaya exciting din itong panoorin kung sino yung lalabas na mas matibay sa kanilang dalawa. Although pabor sa physical advantage, no, sa laki, sa tangkad at sa haba ng galamay itong kalaban na si Yili Jan, pero pagdating naman sa endurance at durability, nakaharap lang ito, ay palagay ko na lang na 50-50 na lang mga katropa. Hindi kasi yung experience din hindi matatawaran, no? Lumalamang dito si Genesis Servania pagdating sa experience. Subalit, yun nga, dahil mas bata itong kalaban, mas malaki sa kanya, kaya ibibigay ko na lang na 50-50 mga katropa yung endurance at durability. Kasalukuyang nasa 147 pounds o sa welterweight yung weight division status nitong dalawa ayon dito sa Boxrec mga katropa. Subalit sa paparating nilang laban ay nasa 135 pounds o nasa lightweight yung kanilang weight division na paglalabanan mga katropa. So ayun, ano, base dito sa ating pag-breakdown ay lumalamang pa rin itong ating pambato na si Genesis Servania dahil hindi naman masyadong magalaw, walang masyadong counter punching ability itong kanyang mga kakalaban na isang Chinese mga katropa, at pagdating naman sa footwork hindi masyadong marunong gumamit ng lateral movement mga katropa, nakatayo lang talaga ito sa kanyang sa harap ng kalaban, at pabor ito sa estilo ni Genesis Servania. At pagdating naman sa yung volume punching, no, hindi rin masyadong sumusuntok itong kalaban. Kaya malaki ang pag-asa ni Genesis Servania na manalo dito mga katropa. So final prediction na tayo. Sino ba yung mananalo? Pipiliin ko ditong mananalo mga katropa, itong ating pambato na si Genesis Servania, hindi lang dahil bias tayo dahil isa itong Pilipino, kung hindi binabasihan din natin yung kanilang mga galawan mga katropa, at nakita natin na lumalamang din talaga itong ating pambato na si Genesis Servania. Idagdag pa natin yung kanyang experience at saka yung mga quality ng mga naging nakalaban na di hamak na mas may magandang resume itong si Genesis Servania mga katropa. Kung yung old version lang ni Genesis Servania yung maibalik, no, yung sa kaniyang paparating na laban, yung lumalaban siya kontra kay Oscar Valdez, ay palagay ko early stoppage yung mangyayaring bakbakan na ito mga katropa. Subalit yun nga, kung titingnan natin yung huling performance ni Genesis Servania ay baka aabot ito ng desisyon mga katropa. Yung kanyang pabor pa rin sa kanya yung panalo, lalo na dito sa ating sariling baluarte yung gaganapin yung laban mga katropa, no? Kayo mga katropa, ano sa palagay niyo yung magiging resulta ng kanilang bakbakan? Paki-comment nyo na lang. Hanggang dito na lamang.